Sa ganitong bagay, asahan mong may pasabog talaga ang both sides. Since Kia didn't know about us, about the truth towards me, hindi niya napaghandaan ang lahat. Masyado siyang naging kampante at pabaya. But then, aaminin kong nagulat ako nang makita si mama na umalma. Umiiyak ito habang nakatingin sa amin. Please, don't hurt my daughter. Aniya habang nagmamakaawa. Nakatingin lang ako sa kanya nang walang emosyon ang mukha. Hindi ko maatim isipin na kasabwat si mama sa lahat ng ginawa ni Kia sa amin ni Hivo. Naisip ko minsan kung tinuring nga ba talaga ako ni mama na anak, dahil pakiramdam ko ay hindi. Ang sakit lang malaman na kaya ako kinupkop, dahil sa yaman na pamana sa akin ng mga magulang ko. I lose my husband, wag naman pati ang anak ko ang kunin mo Rina. Sabi nito, nanginginig ako sa galit, habang nakatingin sa kanya. Naramdaman ko na lang ang yakap sa akin ni Silver. Mommy, umalangaw-ngaw ang boses ni Sydney na tumayo, at hindi makapaniwalang tinignan si mama. Stop it already. She needs to pay her sins. Sabi ng kapatid ko dito. Kitang-kita ko sa mga mata ni Sydney ang sakit habang kausap ang ina. Masyado kayong nabulag ni Dad sa yaman na hindi sa inyo mom. Nung malaman ko ang katotohanan about sa mana ni ate, pinigilan niyo ako. Instead, frame up niyo siya, at pinalabas na ninakaw niya ang mga ilan sa mga alahas niyo. Pinalabas niyo kay Ate Rina na frame up ko siya, at nagkunwaring wala kayong alam, para lang mapalayas niyo siya sa bahay. Plinano niyo lahat ng ito, ma'am. Nagsimula nang umiyak ang kapatid ko, tama na, sobra na po ang kasalanan na ginawa ninyo kay Ate Rina. Napatikip ako sa bibig ko. Napahawak ako sa dibdib ni Silver, at hinayaan ang sarili na umiyak. Nang sabihin ko sa inyong hahanapin ko si ate, anong ginawa nyo? Pati ako ay pinalayas nyo rin. Napanganga ako sa sinabi ni Sydney. Nagulat ako sa sinabi niya. Papa, anong nagawa yun sa kanya ni na mama? Maiintindihan ko kung ako, dahil hindi naman nila ako totoong anak, pero yung si Sydney na, ibang usapan yun eh. Kailan ka pa naging mabuting ina mom? Ang unfair mo mommy. Bakit ini-spoiled mo si Kia? How about us? How about me? Anak nyo rin naman ako ah. Hindi na mapigilan ni Sydney ang luha niya na nag-uunahan na sa pagtulo. Gusto kong lapitan ang kapatid ko para yakapin. But I know, ngayong araw lang niya nilabas lahat ng galit, at sama ng loob niya sa mommy niya, na matagal na niyang kinikimkim. Napabayan ko ang kapatid mo anak. Pumiyok ang boses ni mama, habang nakatingin kay Sydney. Mom, pinabayaan niyo rin ako. Habang sinusuyo niyo ang isa niyong anak, naghihirap naman si Ate Rina sa buhay at ako. Muntikan ng maabuso. Napaupo si mama sa gulat. Tanging hagulgol na lang niya ang maririnig ng tao sa loob ng simbahan. Itigil mo na to mom, tama na please. Hindi na nagsalita pa si mama. Lahat ng mga sakop ko sa organization, ay isa-isa nang dinala ang tauhan ni Kia palabas. Agad na pinusisan ni Vio si Kia na siya namang masama ang tingin nito sa kanya. Traidor ka, sabi nito kay Vios na nakatingin lang sa kanya. Vios was U-tier, at nung mga panahon na siya si U-tier, alam kong nahulog ang loob nito kay Kia. Alam kong hindi naging madali sa kanya ang lahat. Alam na alam ko, dahil for 3 years na kasama ko siya, alam kong may ibang tinitibok ang puso niya. I'm sorry, ang tanging nasabi ni Vios dito. Tumahimik si Kia at may luhang kumawala sa mga mata niya. I'm sorry because I finished your dad. Dagdag ni Vios ngunit umiwas si Kia ng tingin, na para bang alam na niya ang nangyari, bagay na ikinagulat ni Vios. Alam mo, hindi makapaniwalang tanong ni Vios sa kanya. Hindi na sumagot si Kia, at kusang sumama kay Kuya John. Let's go, ang salitang binitawan niya bago kami talikuran. Gusto ko siyang saktan, pero sa narinig ko sa usapan nila ni Vios, nakahinga ako ng maluwag. She's still my friend. Maraming alaala ang meron kami na nagawa sa loob ng maraming taon, kaya masyado kaming nasaktan sa ginawa niya, na lahat pala ng pinakita niya sa amin, ay puro kasinungalingan lang. I'm glad, I whispered habang nakatingin sa tinuring kong kaibigan palabas ng simbahan. You're so kind babe. Sabi ni Silver at hinalikan ako sa gilid ng ulo. Naiwan sa loob ng simbahan ay ako, Silver, Sydney na dinaluhan ng asawa nitong si Sebastian, at ang mga kaibigan ni Silver.
Si Vios ay agad na sinundan si Kuya John, para ihatid si Kia sa paglalagyan nito. Nilapitan ko ang kapatid ko at niyakap. It's okay, bulong ko at pinapakalma siya. Pati si Mama ay makukulong, dahil sa kasabwat siya sa gulo na ginawa ni Kia. Ate si Mommy, ani ni Sydney. Dahil walang connection ang gobyerno sa kalakaran namin, sa ibang kulungan dadalhin sina Kia at mga kasamahan nito. Kung saan, hindi madadalaw ng sino man. Hindi ako sumagot at nanatiling yakap lang ang kapatid ko. Alam kong mahirap ito kay Sydney, dahil kahit ano pa man ang mangyari, ina niya pa rin si Mama. Ang tanging magagawa ko lang, ay ang damayan siya sa pagdadaanan niya. Dahil yun naman talaga ang role ko bilang kapatid niya. After years of being miserable, it comes to an end. Ang buhay na pinangarap ko noon, hindi ko aakalaing mangyayari na ngayon. Yung tipong tahimik at wala ng gulo. Nasagot na lahat ng katanungan ko sa sarili ko, at magbabayad na ang mga taong nagkasala. Wala na akong mahihiling pa. Tumingin ako kay Seb at alam na niya ang gagawin. Inakay niya ang kapatid ko para iuwi. Sydney needs to rest, at mamaya ay magiging busy kami sa White Palace para sa isang pagpupulong. Kuya Felix, Ferdinand and Kuya Allen, ay nasa kuta ni Kia para kampiskahin ang mga illegal na armas at mga bawal na gamot. Ni-raid nila ang hideouts nito, habang busy ang lahat sa mga gaganaping kasalan. Lahat ng mga kayamanan ni Kia na galing sa masasama, ay kinumpiska rin namin para i-donate sa mga nangangailangan ng tulong. Lahat ng yun ay inutos ko. Gusto kong gamitin ang pera para mas paigihin ang pagtayo ng mental facilities sa bansa, lalo na't hindi biro ang mental health ng tao. Plano ko ring mas palawakin pa ang mga bahay ampunan, para sa mga batang nasa lansangan na kailangan ng tirahan at pagkain. Marami akong gustong gawin, at sisimulan ko ang lahat ng iyon sa mga bagay na hindi gaanong napagtutuunan ng pansin ng iba. Rina, secure na ang kumpanya. Napatingin ako kay Philip. Tumungo ako sa sinabi niya. Si Papa ang nakatoka ng lahat sa pagbabantay sa kumpanya ng Magallanes at Larsen. Siya ang namumuno sa team, para masigurado na walang bomba na nakaplanta sa lugar, dahilan kung bakit wala siya dito ngayon sa simbahan. Nang tignan ko si Silver ay nakangiti ito sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay, na ikinataas ng gilid ng labi niya. Nangingiting lumapit siya sa akin at niyakap ako. Thank you babe, for saving me. Aniya, nang marinig ng mga kaibigan ang sinabi niya, ay napuno siya ng konsyo bagay na ikinasimangot niya. Ina mo man, napakapabebe mo, sigaw ni Ben na agad sinapak ni Philip. Yang bunganga mo, nasa loob tayo ng simbahan. Saway ni Philip kay Ben, kaya napatingin si Ben sa altar. Sorry Lord, sabi nito kaya agad siyang nasapak ulit ni Diego. Napailing na lang ako sa kalokohan nila. Hoy buddy, tama na yan. Nang iinggit ka na alma ni Ben. Ang ingay, rinig kong komento ni Silver, kaya bahagya akong natawa sa sinabi niya. Nang harapin sila ni Silver ay nakasimangot ito. Anong feeling mag-ala damsel in distress man? Tanong ni Ben na halatang iniinis si Silver. Tinaas lang ni Silver ang gitnang daliri nito, kaya si Ben naman ngayon ang sumimangot. Welcome back, man. Binati siya ng mga kaibigan at niyakap siya ng mga ito isa-isa. Napangiti ako habang nakatingin sa kanila. Wala akong masabi sa friendship nila, bagay na hinahangaan ko noon pa man. Sana mas tumagal pa ito, hanggang sa pagtanda nila. Sabay kaming umalis ni Silver sa simbahan. Kung hindi ako nag-aya umalis, ay baka nagkulitan pa sila magkakaibigan, lalo na't talagang pinagkatawanan nilang taksuan ito sa pagiging ala damsel in distress kuno. Pagkalabas namin ay agad kaming sinalubong ng mga tauhan ko, at inakay ko si Silver pasakay ng sasakyan. Sa backseat ay tahimik akong nakaupo, Silver besides me is quiet also. Nakahilig ang ulo niya sa balikat ko at nakapikit. He looks really tired. Pinabayaan ka ba ni Kia sa kanila, at mukhang nangayayat ka? Natatawa kong tanong sa kanya. He chuckled and mas lalo pang sinaksik ang sarili sakin, she treated me nice but she scares out of me. Aniya kaya bahagya akong natawa. Umiinom lang ako ng beer all the time doon. Ramdam ko ang frustration sa boses niya. Bakit ka naman lagi beer lang ng beer? Well, hindi ko kayang kausapin siya nang hindi nakainom. She's a psycho babe.
Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako, habang iniisip ang bagay na yon. Hindi na lang ako sumagot. If this man didn't know to control his temper, baka mas lumala pa ang nangyari. She needs help, sabi ni Silver out of nowhere. Napabuntong hininga ako dahil yun din ang naiisip ko. She probably needed some help, lalo na sa kalagayan niya ngayon. Alam kong hindi biro ang lahat ng pinagdaanan niya. Pag-uusapan namin yan mamaya. Is it okay na magpaiwan muna ako dito 4 weeks? Agad siyang napatingin sakin, at gulat na gulat sa sinabi ko. Why? Tanong niya. There are things that I need to settle first, lalo na't ako na ang bagong humalili sa ama ko ngayon. Sabi ko sa kanya. Tumitig lang siya sakin. I was hoping he will say yes, para hindi ko na kailangan pang pilitin siya. Pwede bang sabay na lang tayo? Aniya at bumantong hininga. I missed you so much babe, at sobrang tagal na nating hindi nagkita. So I won't agree na hindi natin sabay uwian ang mga anak natin. Seryosong sabi niya. Hindi na lang ako nagsalita at tumango. I know right away na hindi siya papayag, but then I was really hoping. Nakasunod sa amin sina Philip. Plano ko sanang dumiretso sa White Palace ngayon, but since the verdict will be done tomorrow night, so sa bahay na isa sa pagmamay-ari ko kami nagpahatid. Plano kong magpahinga muna, para makapagpahinga rin ng maayos si Silver. Pagdating namin sa bahay, ay agad kaming pumasok ni Silver. Ramdam na ramdam ko ang pagod niya. Totoo, dahil pagpasok namin ay agad siyang bumagsak sa sofa, bagay na ikinilang ko. Must be tired, ginutom siguro to ni Kia sa poder niya. Agad akong dumiretso sa kusina para magluto. Masyadong maraming nangyari sa araw na ito. Noon sobrang laki ng problema gaya nito, but now, why do I have the feeling na maliit lang ang problema na to? Maybe because I don't need to cry anymore, blaming people for unfairness that they throw to us. Masyadong maraming nangyayari sa buhay ko, mula nang makilala ko si Silver sa Canada. Parang roller coaster ang buhay namin hindi lahat ng taong sumubok ay sumaya, may ibang hindi at na-trauma. And that's what I learned when I met him. Silver taught me to wait, to be patient, and he made me a mother of 2 adorable children. Wala na akong maihihiling pa, kundi ang makasama sila habang buhay. I'll wait you here. Tumango ako at lumapit kay Vios na kanina pa nakatingin sa amin ni Silver. Nasa White Palace kami, at kasama namin sina Philip, Kale, Diego at Ben na nasa labas naghihintay. Hindi sila pwedeng makapasok, since they are not part of the organization, however Silver is an exception, since he's my husband kahit hindi siya parte ng organization. Hahawakan na sana ni Vios ang bewang ko, gaya ng nakagawian nito, nang agad kunin ni Silver ang kamay niya, at sinaman ng tingin si Vios. Don't you dare to touch her Vios. Hamaba ang nguso ni Vios, at sinimanggutan si Silver. Parang show nga naman ani ni Vios, but Silver didn't let go of his hand, at parang pinilipot pa nito ang kamay niya, dahil napapa-array na si Vios. Ouch! Fine, hindi na. Pagsuko ni Vios at tumingin sakin na nakasimangot. Tayo na rin pangit ka bonding yang asawa mo. Inis na ani ni Vios. Nauna pang maglakad sakin, at bumubulong-bulong kaya natawa ako sa ginawa niya. Nang lingunin ko si Silver, ay masama pa rin ang timpla ng mukha nito. Ikaw talaga, ginanon mo pa yung tao. Sabi ko but inungusan lang ako ng asawa ko. Nang makalabas si Vios sa pintuan, ay agad na hinapit ni Silver ang bewang ko papalapit sa kanya. Ayokong hinahawakan ka ng iba maliban sakin. Igting ang bagang nito, halatang bad trip talaga. Tinawanan ko na lang siya, dahil umaandar na naman ang kaabnormalan niya. Parang show nga talaga tong dalawa na to. Sige na, I'll go ahead. Sabi ko sa kanya. Akala ko ay bibitawan niya ako. But the thing is, agad niya kong hinalikan na ikinagulat ko. Nang hahalik ka pala pag nagseselos, natatawang sabi ko na ikinasimangot niya. Pagdating ko sa ROJ, lahat ay nadoon na. Sina Kuya Felix, Kuya John, Kuya Allen at Kuya Ferdinand pa rin ang nasa gitna, para sabihin ng mga patakaran at parusang ipapataw kina Kia. Nasa tabi ko si Vios, sa likuran namin ay ang mga generals,
At sa gitna ay sina Kia at ang mga kasamahan nito kasama si Mama. Hindi na sumama si Sydney, dahil mas magiging mahirap lang sa kanya ang verdict na to. Antok na antok ako at parang gusto ko nang matulog. Mabuti na lang at may dala akong gummy worms. Kaya may pampalipas oras ako habang nakikinig. May 3 gummy worms pa sa kamay ko na isusubo ko na sana, nang tanungin ako ni Vios. Ano yan? Kunot noong tanong niya. Gummy worms, gusto mo? Sabay bigay ko sa kanya ng isang gummy worm. Mas lalong kumunat ang noo niya, habang nakatingin sakin. Alam mo ba kung nasaan tayo? Tanong niya. Lumingon naman ako sa paligid, bago siya balingan ulit ng tingin. Yes, sagot ko. And you were eating that weird worms dito. Is it bad? Tanong ko. Napanganga siya sa sinabi ko, at nag-sideway para makaharap sakin. Agad niyang nilapat ang kamay niya sa noo ko. Wala ka namang lagnat, aniya. Hindi kaya na bagok yang ulo mo somewhere. Tanong nito na ikinakunot ng ulo ko. Ano bang problema mo? Hoy Rina, I thought yung seloso mong asawa lang ang weird, pati na pala ikaw. Aniya. Baka lang kasi nakakalimutan mo na nasa ROJ tayo, at nagawa mo pa talagang kumain ng worms ba yan sa mga panahong kung saan seryoso ang lahat. Sasagot na sana ako nang biglang may tumamang ballpen sa ulo ni Vios. Sabay kaming napalingon ni Vios sa may gawa noon, at nagulat kami dahil galing iyon kay Kuya Felix na masama ang tingin sa anak. Itinaas nito ang kamao niya kay Vios, tanda na malalagot ito mamaya sa kanya. Nakasimangot na bamaling sakin si Vios. Kasalanan mo aniya pero tinawanan ko lang. Binuksan ko yung purse ko at kumuha ulit ng gummy worms. Mukhang napansin ni Vios ang ginawa ko, dahil sinilip niya ang laman ng purse ko, at nang makita na puro gummy worms ito, ay napamura siya nang wala sa oras. You're not Rina, aniya habang pinagsingkitan ako ng tingin. Nababaliw na naman siya. Hindi ko na lang siya pinatulan, dahil kung kakausapin ko siya ay magdadaldal na naman ito. After Kia and her men sentenced as guilty on their actions, ay agad silang dinala sa Europa para doon nila pagbayaran ang krimen na ginawa nila. Nakatayo ako sa harapan, habang nakatingin sa iba na nagpapalam sakin. Nasa tagiliran ko si Vios na nakatayo din gaya ko. Nangangawit na yung paa ko kakatayo at ulo ko kakatango. Huling nagpaalam ang mga generals na pinamumunuan ni Sebastian. Nang makaalis na sila, ay saka lang ako umupo sa sahig at bamantong hininga. Anong ginagawa mo dyan sa sahig? Tanong ni Vios. Nakaupo, hindi ba obvious? Sarkastiko kong tanong sa kanya. Tumayo ka na dyan at aalis na tayo. Aniya pero sumimangot ako. Kargahin mo ako, pagmamakaawa ko sa kanya. Tumigil ka Rina, baka nakakalimutan mo na muntikan ng baliin ng baliw mong asawa ang kamay ko. Ngumiwi pa ito habang sinasabi ang mga katagang iyon. Tumayo ako at nakasimangot na dinambaan siya. Gusto kong ipigibak niya ako. Rina, ano ba? Gusto mo talagang paglamayan ako mamaya ano? Maktol niya habang pilit na tinatanggal ang kamay ko na nakalambitin sa leeg niya. Para akong tertiary na nakakapit sa leeg niya, habang palabas kami ng ROJ papunta sa kwarto, kung nasaan si Silver, at siya naman ay nagsimula ng magsusumigaw. Silver, sigaw ni Vios Dado na animo ay ginagahasa ko siya. Lumabas si Silver sa kwarto ng natataranta, at nang makita ang ginagawa ko, ay malalaki ang hakbang niya na lumapit sa amin, but this time nakataas na ang kamay ni Vios, na para bang sumusuko siya sa mga pulisya. Wag mo akong anuhin, I'm innocent. Umiiling pa na sabi ni Vios sa asawa ko, na nagtatakang nakatingin sakin. Bamantong hininga ito, at lumapit sakin saka hinawakan ako sa kamay. Babe, that's enough. Mahinang sabi niya pero umiling lang ako. Ayoko, gusto kong ipigibak ako ni Vios. Please babe, sandali lang naman Pagmamakaawa ko sa kanya. Ako na lang ang magpigibak sa iyo, offer niya sakin. Parang ayaw ko naman na siya ang magpigibak sakin, kaya umiling ako. I want Vios, sabi ko na ikinagulat nila. Galit na binalingan ni Silver si Vios, na pilit pa rin tinatanggal ang kamay ko sa leeg niya. What did you do to her? Itinaas ulit ni Vios ang kamay niya sa ere at itinuro ako. Hey, wala akong ginawa sa kanya I think your wife is crazy. Na-overdose sa worms. Agad ko siyang pinalo sa pagtawag sakin ng baliw. What?
I'm crazy. What worms? Naguguluhang tanong ni Silver kaya sabay namin siya balingan ng tingin ni Vios. Bumaba ako at humalukip-kap sa harapan nilang dalawa. It's not worms. Galit na sabi ko kay Viosdado. It is, napaka-slimy niya and it looks like a worm. Aniya at pinagsingkitan ako ng mata. It's not, don't lie. Naiiyak na ako. Ano bang tingin mo dun? Butterfly. Sagot ni Viosdado sakin, na ikinasama ng mood ko. Tumingin ako kay Silver na naguguluhan na nakatingin samin. It's not just a worms babe. Naiiyak na sumbong ko dito. Lumapit siya sakin at niyakap ako. Let me see, aniya kaya binuksan ko yung purse ko na puro gummy worms ang laman. Gummy worms and worms are two different things, but Viosdado insisted na pareho lang sila. It's not just worms, right? Tanong ko sa kanya, hoping that he would say, yes. Nakatingin muna siya sakin at dahan-daang tumango. Binalingan ko ng tingin si Vios na nakanganga samin. Para bang nanunood siya ng hindi kapani-paniwalang palabas. I think ako ang mababaliw dito, sabi niya kaya sinaman ko siya ng tingin. Aalis na ako sa lugar na ito. Puro kayo mga weirdo, bye. Aniya at umalis na nga. Don't mind him, babe. Bulong ni Silver sakin. Nang tignan ko siya ay nakangiti siya sakin. You're really beautiful babe. Aniya at hinawakan ang magkabilaang pisngi ko. Mababaliw yata ako pag hindi tayo ang endgame sa huli. Ani ni Silver at hinalikan ako sa noo. Well, hindi naman ako papayag pag hindi din tayo ang endgame sa huli. Nakangiting sagot ko sa kanya. Thank you, sensirong sabi niya na ikinatak ako. Why? For coming into your life. Taas kilay kong tanong sa kanya. If he say yes, kakantsawan ko talaga. Siya dahil masyado ng corny. No for being that night. Aniya at biglang humagalpak ng tawa, dahilan kung bakit nasapak ko siya. No, I'm not, pagtanggi ko kahit ang totoo ay ako talaga ang unang lumapit sa kanya noon sa Canada. Really? Natatawang tanong niya. Yes and besides, ikaw naman yung mas sa atin. Sinedus mo nga ako ng ilang beses eh. Hindi ko tanda, aniya at nakataas ang gilid ng labi. Yes you are, not to mention na love at first sight ka sakin. Buong pagmamalaki ko. He smirked, how sure you are. Panghahamon niya. You fell to me, the day that I started to disguise as your maid. Taas noong sabi ko sa kanya, na ikanalapad ng ngisi niya. He won't mind kahit ipagpilitan ko na patay siya sakin. Lahat yata ng sasabihin ko ay tatanggapin niya. Nagkibit balikat na lang siya at inakbayan ako. Whatever, sabi pa niya bago ako akayin palabas ng White Palace. Paglabas namin ay agad kaming sinalubong ni na Philip na nakaupo sa kalsada, at mukhang may ginagawa na namang kalokohan. Ako ang nanalo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Fiance, na pinagmumura pa yata si Ben. May hawak silang baraha, at mukhang naglalaro sila ng pusoy. Flush yung sakin at 2 pairs lang sayo, gigil na sabi ni Fiance dito, dahil kinukuha ni Ben ang pera sa gitna. Si Diego naman ay natatawang sinindihan ang Yossi, at si Philip at Kale ay umiiling habang umiinom ng alak. Hindi pa nila kami napapansin. Natatawa si Silver sa gilid ko, habang nakatingin sa mga kaibigan niyang nakadekwatro sa kalsada, at nagbabaraha at nagmumura na para bang tambay sa kanto. Hindi ba sila nahihiya sa pinaggagawa nila? Rinig kong tanong ni Silver, habang nakangiwing natatawa sa kaibigan niya. Napalingon samin si Kale, kaya agad niya kaming tinawag at lumapit samin. Dahil sa ginawa niya ay sumunod si Diego at Philip. Kamusta? Tanong ni Kale. It's fine. Matatapos na rin ang lahat ng ito. Nakangiting sagot ko sa kanya. Thank you for coming man, kahit nakakapanganak pa lang ng asawa mo. Singit ni Silver sabay abot ng kamay nito. Kahit ako ay hindi ko pa nakikita si Agatha. I can't wait to meet her baby na. It's okay brute. Suportado ako ng asawa ko dito, aniya at nakipagkamay sa asawa ko. Let's go. Aya ni Philip samin. Tumango si Silver at inakay ako papunta sa sasakyan namin, habang si Diego at Kale ay sumunod kay Philip papunta sa sasakyan nito. Nang makapasok na kami sa sasakyan namin, ay napatingin ako kay Ben at Fiance na nagtatalo pa yata, iiwan ba natin sila dito?
Tanong ko sa asawa ko, na pinapaandar na ang engine ng sasakyan. Hayaan mo sila, aniya at pinaharurot ang sasakyan paalis, kasunod ng sasakyan ni Philip. Lumingon ako sa likuran, at nakitang tinatawag kami ni Ben. Iiwan ba talaga natin sila dito? Yes babe, sabi pa ni Silver at kinuha ang kamay ko at pinagsiklap ito. Naawa akong tumingin sa dalawang kaibigan nila na naiwan, bago nagbuntong hininga. Pagdating namin sa isla, ay agad kaming sinalubong ng mga tao na gusto ko na ring makita. Unang hinanap ng mga mata ko ang mga anak ko, at gusto kong maluhanang makita ang mga anak ko na sumisigaw, habang tumatakbo papalapit sa amin ni Silver. Kasunod nila ang lolo at lola nila, si Hannah at Amanda. Lumuhad ako para salubungin sila. May iyak-iyak ko silang sinalubong ng yakap, at ganoon din si Silver sa tabi ko. Dinambaan kami ng yakap ni Stephanie at Hivo. Parang may kung anong kirot sa damdamin ko, nang marinig ang iyak ng dalawang anak ko. Mama, bakit sobrang tagal niyong nawala ni Papa? Tanong ni Hivo, habang nakasobsob ang mukha sa leeg ko at umiiyak. Niyakap ko siya ng mahigpit habang pinapatahan. I keep on mumbling sorry to him, kahit alam kong hindi mapapawi nun ang takot at pag-aalala sa puso niya, sa mga panahon na wala kami ng papa niya. Thank you for taking care of your sister anak. Mama is so proud of you. Sabi ko sa kanya habang pinapawi ang mga luha na nasa pisngi niya. You did so great on taking good care of her, Anya. Pinupunasan niya ang luha niya sa mga mata, pero may kumakawala pa rin dito. It's my job mama, aniya habang umiiyak pa rin. It's my job to be her parent, habang wala kayo ni Papa. Dugtong ni Hivo bagay na mas lalong nagpaluha sakin. Niyakap ko siya ulit bago ko tignan ang isa ko pang anak na nasa papa niya, at karga-karga habang pinapatahan. Lumapit ako sa kanila, at kinuha ang bata kay Silver. Mama, naiiyak na sabi niya sakin, at lumambitan sa leeg ko at umiyak ng umiyak. Napatingin ako kay Silver na naluluhang nakatingin sa amin. It's okay, Mama and Papa are here. Don't worry. I'm sorry, baby. Bulong ko habang pilit na pinapatahan ito. Halos mabaliw ako sa Philadelphia, habang iniisip ang kalagayan ni Stephanie kay Kia. Takot ako na baka may nangyaring masama sa anak ko. Kaya nang malaman ko na ligtas at nakatakas siya, ay doon lang ako nakahinga. Para akong nabunutin ng tinak, to the point na gusto ko nang maiyak. Ngayon na yakap ko na siya, ay tanging pag-iyak na lang ang ginawa ko habang iyak ng iyak. Kung wala si Silver sa likuran ko, ay baka natamba na ako. Sobrang hina at nanginginig ang mga tuhod ko, habang yakap-yakap ko ang anak ko. Nang tignan ko silang lahat, ay nakatingin sila sa amin ng may ngiti sa labi. Mababakas sa mga mata nila ang kasiyahan na makita kami at kumpleto. After the trials that we have been through, finally, we can have the life that we wanted. 7 years later, natatawa si Rina habang nakatingin sa bunso nilang anak ni Silver, na 6 na taong gulang na. Nakalambitin ito sa ama, dahil tinatakbuhan nito si Stephanie na pababa ng hagdan. Cleo, what did you do to my shoes? Stephanie exclaimed, while holding her shoes na nagmistulang brown, kahit na kulay puti ito. For sure, ginamit ito ng anak ko nung pumunta ito ng garden. I'm sorry ate, please don't be mad at me. Natawa ako sa ginawa ni Cleo, dahil nagkunwari itong maiyak. Habang nakatingin sa ate niya na alam niyang malambot sa kanya. Bumantong hininga si Stephanie at tumingin sakin, para humingi ng tulong. Hivo and her are very soft to our youngest, reason why, hindi takot ang bunso na pakialaman ang gamit ng mga kapatid niya. Bumantong hininga ako at nilapitan si Cleo na nakatingala sakin. Cleo, banggit ko pa lang sa pangalan niya, ay alam na nito ang gagawin. I'm sorry mama, no meat for me today. Naiiyak na aniya. Kunuha siya ni Silver at kinarga, babe, tinaasan ko siya agad ng kilay. Dahil ayan na naman siya sa kakaspoil niya sa anak namin. Ayaw niyang nakikitang malungkot o maiyak ang mga anak niya lalo na si Cleo. Naalala ko pa that time, gaano siya ka-hands-on sa bata, lalo na't kay Cleo niya unang na-experience ang lahat, since hindi niya yun nagawa kay Hivo at Stephanie. Ma, it's okay.
Hindi ko naman ito ginagamit, so you no need na veggies lang ang kakainin ni Cleo today. Isa pa to, sobrang spoiled ni Cleo sa tatlo. Itong tipong sila na ang ginawa ng mali ay pagtatakpan pa nila. Tas hindi ginagamit literal nga niyang hindi ginamit, dahil sobrang favorite niya yun na regalo sa kanya ng Papa Views niya. No darling, your brother needs to learn his lesson. Sabi ko at tinalikuran sila, dahil alam kong mamaya ay magsasalita na naman ang asawa ko. We chose to stay in the island than to live in the city. Mas maganda dito, dahil magkakasama pa rin kaming lahat. Ang pinagkaiba lang ay wala na si Hivo at Oceanie dito. Kailangan nilang mag-aral sa city, kaya we let them to be independent on their own. Kampante naman kami, dahil nandoon si Hana sa tabi nila, at banibisita naman sila ni Vios. Paglabas ko ay nakita ko si Snow, na mukhang papunta yata sa bahay namin. Hello po Tita Ri, sabi nito habang may dala-dalang sunflower. Gusto ko din ng sunflower, kaya may garden ako sa likuran ng bahay namin na puro sunflower. Hello baby, how are you? Yumuko ako para mahalikan niya sa pisngi. I'm fine po tita, may I know if Steph is inside? May usapan po kasi kami ngayon na bibisita kay Tita Ange, papaturo mag-craft. Nakangitian niya habang sinisilip ang nasa loob ng bahay. She's still inside. No worry, palabas na yon. Sabi ko sa kanya at ngumiti. She grew up into a gorgeous, smart and kind lady. No wonder, namomorable mo na si Amanda because her baby is not a baby anymore. Uuwi po ba si Kuya Hivo tita? I was about to pick the basket in my left side, nang marinig ko yon na tanong mula kay Snow. Nakatingin na siya sa baba, and her cheeks are now red. She's blushing. Ang cute. Alam namin lahat that she had a crush to my son, and Hivo was overprotective to her, kaya mas pinili na lang namin na ilayo siya ni Silver, than hayaan na dito sa isla kasama si Snow. Silver and I want him to explore the world dahil hindi na siya bata, 15 years old na siya, at baka nakasanayan lang niya ang sarili niya na maging attached kay Snow. But then, masyado pa silang bata, so I'm sure they will grow and mature. Mag-iiba din ang preference nila. Yes, uuwi sila dito kasama ni Ate Oceanie mo at Tita Hana, but I think bukas pa sila makakarating. Sagot ko sa kanya, at kinuha ang sombrero na susuotin ko, dahil plano kong bumisita sa garden ngayon. Wanna come with me? Tanong ko sa kanya. Tumango naman siya, at sumama sakin papunta sa garden. Kinagabihan, nasa private room ako, para sa online meeting with the organization members. Until now, hindi ko pa rin nakikilala ang ibang leaders ng organization. Sa tingin ko naman ay araw na lang ang bibilangan ko, para magpakita silang lahat sakin. Sa screen nakita ko si Vios na pasimpleng inungusan ako. Sa team ko lang ako may meeting ngayon. Therefore, tanging sina Kuya Felix, Kuya John, Kuya Allen at Kuya Ferdinand lang ang kasama ko, kasama ni Vios, Sydney, Sebastian, at ang tatlo pang generals na under on my command. Wala namang masiyadong pag-uusapan, since hands-on ako sa past events ng organization, at proyektong hawak ko kaya alam ko ang nangyayari at kalakaran sa mga pinagawa ko. Masyado lang matrabaho, though money is not a problem on my part, dahil sa unlimited ang hidden wealth na meron ako galing sa ama ko. Kamusta ang kalagayan dyan sa East? So far, so good. Sagot ni Kuya John. As well as in the West. Ani ni Kuya Allen na kasama ni Kuya Ferdinand, para sa pagbabantay sa lugar. Wag mo na akong tanungin. I'm doing my job pretty well, nakangusong sagot ni Vios na tinawanan ng iba. I assigned him sa mga properties na hawak ng Magallanes Empire, kaya hindi siya mapirmi sa isang lugar, dahil sa dami at lawak ng ari-arian ng Magallanes. Siya lang kasi ang isa sa mapagkakatiwalaan ko, and wala din naman siyang choice, dahil utos ko yun kaya hanggang reklamo na lang siya. All clear here ma'am. Sagot naman ng tatlong general na sinigandahan ng kapatid ko, at asawa nitong si Sebastian. Dito din ate, Sydney answered sa tanong ko kung kamusta ang mga pinagawa ko sa kanila. Furthermore, I just discussed things about the funds, na dapat stock for future expenses. Sa mga dapat pang gagawin to polish some works. Rina, nagangat ako ng tingin sa monitor,
dahil busy ako kakatingin sa data na dapat kong i-recheck ng ilang beses. Yes Kuya Allen. Tanong ko while typing some reports na isasama ko sa journal ko. Have you ever decided kung sino ang gusto mong papalit sa'yo sa hinaharap? Tanong nito na nagpatigil sakin. Naisip ko ang mga anak ko. It's true that there are many privilege na maging leader ng organization. But matrabaho ito, at I don't want my children to burden this title, kung ayaw naman nila. Wala sa rule na ipapasa sa panganay na anak, depende sakin kung sino ang gusto kong pagbigyan. As of now, hindi ko pa iniisip yun, sa hinaharap ko na siguro pag-iisipan ang tungkol sa bagay na yan. Sabi ko sa kanila, alam kong ngayon pa lang, ay dapat may napili na akong hahalili sakin, para sa agarang paghahanda, but I think this is not the right time. Besides Tito, my children are so young. I think we should let them have their childhood, and let them to decide what would they wanted to do sa buhay nila. Sabat ni Vios sa usapan. Hindi ko alam kung pareha ba kami ng iniisip ni Vios, o sa kadahilanang pareho lang naming mahal ang mga bata. Nang matapos ang meeting, ay saka lang ako lumabas ng kwarto. Una kong nadatnan si Silver na nasa harapan, at hinihintay ako habang nakasandal sa pader. Kanina ka pa dyan? Tanong ko sa kanya. No, bago lang, aniya at umiwas ng tingin na siyang nagpangiti sakin. Obviously, he's lying. Kanina pa siya naghihintay sakin dyan. Natatawa akong lumapit sa kanya, at yamakap habang nakatingala sa kanya. Talaga ba? Nanunuyang sabi ko na ikinahaba ng nguso niya. Well, yeah, aniya at napakamot sa ulo niya. Bakit ka naman nahihiya? Well, sinobsob niya ang mukha niya sa leeg ko, dahilan kung bakit ako natawa. My friends were teasing me, that I am so whipped by you. Is it bad? What? Natatawa ko siyang sinagot. Is it? Balik kong tanong sa kanya. I don't think so, we're already married, kaya I think ayos lang na maulol sa'yo ng paulit-ulit, hate them. Napailing na lang ako at niyaya siyang matulog na. Kinabukasan ay naghahanda kami sa pag-uwi ni Nina Hana at ng mga bata, kaya naghahanda na kami para salubungin sila. Nakagawian na namin dito ang traditional modernized na paghahanda sa isla, kung saan, kaming mga babae ang siyang magse-set up ng lahat, habang mangingisda naman ang mga asawa namin. Cleo, please go to your mamala. Sabi ko sa bunso ko, na nangungulit tumulong samin dito ni Agatha. Mama, I wanted to help po. Cleo, minsan nauubusan ako ng pasensya sa anak ko na to. Tinalo niya sa kakulitan si Stephanie noon. Baby, halika, tawag ni Agatha sa anak ko, kaya naman lumapit si Cleo dito. Binigyan siya ni Agatha ng cupcake, dahilan kung bakit nagtatalon ito sa tuwa. Timing naman na pumasok si Mama sa kusina, kung nasaan kami ni Agatha. Ayun na, tumakbo na papunta sa lola niya. Cleo, apo. Agad na sinalubong ni Mama si Cleo ng yakap. Kung spoiled itong si Cleo sa mga kapatid at papa niya, pati na sa lolo at lola niya. Ma, tawag ko kay Mama. Nang tumingin siya sakin ay natatawa na siya, at mukhang alam na niya ang ibig kong sabihin. Alright hiha. Ako na ang bahala kay Cleo, sabi niya at agad na dinala ang anak ko papalabas ng kusina. Nang balingan ko si Agatha, ay natatawa siyang nakatingin sakin. Tanda mo pa ba yung usapan natin 7 years ago? Aniya. Sumimangot ako at mukhang alam na niya kung bakit ako sumimangot. 7 years ago, tinutokso niya ko about sa anak ko. Hey, wala pa nga akong sinasabi eh. No need na alam ko na kung anong sasabihin mo. Really? Well, hindi naman sa nakikialam ako But may advice ako sa'yo. Tumigil ako sa ginagawa ko at hinarap siya. Ikaw Ito naman, sasabihin ko lang naman yung mga posisyon sa mundo, para hindi ka na ma-scam. Kumunat ang noo ko sa sinabi niya. Ano na namang ibig niyang sabihin sa scam? At kailan ako na-scam? Be clear Position 3, sa ano? Agatha. I exclaimed but ang loko ay tumawa lang. Ito naman, ihalata namang na-scamman ka for the third time Noong una kasi, akala mo sayo na nagmana si Cleo, pero tignan mo naman ngayong malaki na, walang bakas ng Rina Bes. Kamukha pa rin ng ama. Sasagutin ko na sana siya, nang biglang sumigaw si Stephanie sa labas.
Mama, kuya is here. Agad kong nabitawan ang spatula para puntahan ang anak ko. But bago pa man ako makalabas, ay agad na pumasok si Oceanie kasunod ni Hivo. Mama, mahigpit na niyakap ko ang anak ko. It's been 6 months mula nang magkita kami. Kahit nag-usap kami gabi-gabi online, iba pa rin sa pakiramdam kapag kasama siya araw-araw. V, you're such a crybaby. Napatingin kami kay Oceanie, at biglang natawa sa sinabi niya, but my son, nakayakap pa rin siya sakin. He doesn't mind to be called baby, I guess. Well, he'll be my baby forever. Yoks kuya, napaka-baby mo. Sabay kaming natawa ni Agatha, nang marinig ang sinabi ni Stephanie na kakapasok lang sa loob. Baby pala ah, come here. Dinambahan ni Hivo ang kapatid ng yakap, kaya nagsusumigaw ito. Kuya, sabi ng makulit, heto na naman ang bunso muri. Natatawang sabi ni Agatha sa gilid ko. Nagkibit balikat na lang ako, at niyakap si Oceanie na lumapit sakin. Kamusta ang school, darling? Tanong ko dito. Okay lang po tita, by the way, mama, tita, pupuntahan ko lang po si tita Angie and tita Divine ah. Sabi nito na agad naman pinayagan ng ina niya. Where's Snow? Nagkatinginan kami ni Agatha sa narinig from my son. Snow daw, bulong ni A. Kuya, stop being so protective to Snow. Nakasimangot na sabi ni Stephanie. I'm not, sagot nito. Kuya, piggyback, sabi ni Cleo pero ginulo lang ni Hivo ang buhok ng kapatid. Itinukod nito ang mga kamay sa tuhod at nagbend, para mapantayan ang kapatid. Maybe next time Cleo. Ani nito at ngumiti saka lumingon sakin. Ma, pupuntahan ko lang po si Snow. Sabi nito. Hindi ako nakasagot agad. Nawala na lang siya bigla sa paningin ko, kaya napatingin na lang ako kay Agatha na umiling-iling. Pagkalabas ni Hivo ay siya namang pagpasok ni Hana. Nang makita nito si Cleo ay agad niyang pinanggigilan ito. Hindi pa rin siya nagbabago. Saan pupunta yun? Tanong nito, habang nakaturo sa labas. She's referring to Hivo. Snow daw, sagot ni Agatha. Oh, I see, sagot ni Hana. Nang dumating sina Silver, Kale, Philip, Diego at Ben kasama ni Papa, ay agad na inisikaso namin ang mga dala nilang isda. Vine, ako nakukuha ng ingredients sa garden ni A sabi ko at inabot kay Divine ang isda. Are you sure? Anya, tumango naman ako saka umalis. Nakita ko sina Silver at ang mga kaibigan nito, na nasa gilid, nakapabilog na silang upo, habang may alak sa gitna. Kung titignan para lang talagang tambay sa kanto, hindi mo akalain na each of them, ay nag-earn millions a month. Nakita ako ni Philip kaya tinawag niya si Silver. Kaya napatingin ito sakin. Nakita kong tumayo ito at nagpaalam sa mga kaibigan niya, saka tumakbo papalapit sakin. Where are you going? Tanong niya. Pipitas ako ng mga ingredients sa garden ni A, sabi ko. Sama ako babe. It's okay babe. Bumalik ka na sa mga kaibigan mo. No, I allow myself to come with you. Hindi na lang ako sumagot pa, at hinayaan siya na sumama sakin. Have you seen your son? Tanong ko. Yeah, pinuntahan niya ako kanina. May gusto siya kay Snow, sabi ko habang nakatingin sa kanya. I know and I know too na alam niya ang limitasyon niya. Hindi ka ba nag-aalala? Tanong ko. No, no matter what we do, kung sila ang magkakatuluyan sa huli, I think wala na tayong magagawa sa bagay na yon. Bumantong hininga ko, and I think napansin ni Silver ang pag-aalala ko para sa anak namin. Wag mo nang isipin yun babe, magmamature ang mga bata. Let's trust the process. Yeah, I should stop worrying now. I love them both, para na ring anak ang turing ko kay Snow. I just hope mag-abayan natin sila. Sabi ko dito. That's my girl, ani ni Silver at hinagkan ako sa ulo. Inakbayan niya ako at sabay naming tinungo ang garden ni A. Napatingala ako kay Silver at napangiti na lang ng kusa. Sino ba naman kasing mag-aakala na kami ang magkakatuluyan sa huli? Hindi ko pa rin makakalimutan ang nangyari sa amin mula umpisa. Sinubok ng maraming problema, nagkahiwalay ng ilang taon, but heto pa rin, hindi nagsasawan sa isa't isa. Babe, tawag ko. Yes babe, I love you. Tumigil siya sa paglalakad para tingnan ako.
Gaya noong una, nandoon pa rin ang pagnanasa sa mga mata. Ang pinagkaiba lang ngayon, kasama na doon ang pagmamahal at kasiyahan. Tumingkayad ako at inabot ng labi ko ang labi niya. Marry me again babe. Natawa ako sa sinabi niya pagkatapos kong lumayo. Sira. 4 na beses na tayong nagpakasal. Natatawang sabi ko sa kanya. Sa loob ng 7 taon, 4 na beses niya akong inaya na pakasalan siya. Really? Then let's make it 5. Napailing na lang ako at niyakap siya ulit. Naramdaman kong hinalikan niya ko sa ulo, bagay na nagpapikit sakin. I won't stop to ask you to marry me, over and over and over again, kahit nakasal na tayo dahil ganoon kita kamahal. Me too babe. I won't stop saying yes over and over and over again, dahil ganoon din kita kamahal.